Mula sa Bukirin ng Guimaras sa bundok ng Benguet naman, ang next stop natin kung saan ang mga isyong kinakaharap ng tour guides ng Mount Pulag ang kukumustahin natin. Sa pagbabalik yan ng inyong Bayanihan Show, ang Si Manoy ang Ninong Ko. Welcome to Mount Pulag, Province of Benguet! Sa problema, medyo marami. Komunikasyon. Kasi ang gamit namin dito, mga cellphone. Pero paminsan-minsan, may mga area kasi na walang signal. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Blessed Sunday morning mga kapuso! Naku, samahan niyo po akong tuklasin ang isa sa mga pinagmamalaking tourist destinations ng ating bansa. Mula dito sa ikatatlong pinakamataas na bundok dito sa ating minamahal na Pilipinas na nagtatago sa likod ng mga ulap. Sana po mamaya magpakita na, kaya welcome to Mount Pulag, Province of Benguet! Sa taas nitong 9,606 feet above sea level, matatagpuan ang Mount Pulag sa triple border ng mga probinsya ng Benguet, Ifugao at Nueva Vizcaya. Kinikilala ang dormant volcano na ito bilang highest peak sa buong Luzon at 26th highest peak of an island sa buong mundo. Idiniklara ang Mount Pulag bilang isang protected landscape noong April 8, 2022, covering an area of 11,550 hectares. World famous ang Mount Pulag dahil sa maladagat na ulap nito at exceptional view. Tunay na isang napakagandang paraiso ang Mount Pulag kung kaya't patuloy na inaakyat ng napakaraming local and foreign tourists. Pero sa pagdagsa ng mga bisita, hindi maiiwasan ang kaso ng mga aksidente at iba pang kaso ng sakit na mga nagpapahirap sa mga climbers. Saksi ang pinakamatandang tour guide na miyembro ng Mount Pulag Eco Tour Guides and Porters Association Incorporated, ang 69 years old na si Mang Pablito, sa mga hamon na pinagdadaanan ng mga kapwa niyang tour guides at porters. Nung dumating kami doon sa Camp 2, nakatayo agad yung tent, pinatayo ng mga guide, naunang guide. Biglang pumasok sa loob ng tent, doon humiga. Pero nung naramdaman na gustong umihi, lumabas. Pagtindig sa pintuan ng tent, doon bumagsak. Yun na, namatay. Yun ang problema namin hanggang ngayon na sana pag may ganun, alam namin dapat ang gawin namin. Kahit ako lang ang aakyat doon, kung makita ko yung saan nakatayo yung tent, iiwasan ko kung minsan hindi ako lumalapit doon na, kasi maisip ko yung tao na namatay. Kawawa naman. Yung mga anak na kasama umiiyak. Tinulungan namin. Opo, ma'am. Parang naramdaman kasi ng puso ko yung nangyayari. At nung kasunod nun, pero wala ako naman noon. Ibang guide ang sumama. May babae din. May matanda. Ganon din ang nangyari. Namatay din doon. Kaya sana dapat lahat na aakyat doon may medical certificate bago aakyat. Iba rin naman ang pagsubok na kinakaharap ni Soriano Aguince bilang presidente ng kanilang samahan, ay tila bitbit niya sa kanyang balikat ang mga hinaing ng mga kasama niyang porters at tour guides. Kuya, ano yung mga challenges o yung mga problemang kinaharap nyo bilang mga tour guide? Sa problema, medyo marami. Yun ang isa, komunikasyon. Kasi ang gamit namin dito, mga cellphone. Pero paminsan-minsan, may mga area kasi na walang signal. Tulad nung minsan, may na hypothermia. Siyempre, mahirap ibato yung signal kasi maulap tsaka umuulan. Buti na lang, dalawa sila. Okay. Tumakbo yung isa para humingi ng tulong. Kung may mas madali sana na pag ng communication, itatawag lang nila. Yung andito naman, maghahanda na kung anong ihahanda, mga sasakyan. Actually, yun yung namin problema is yung rescue. Medyo mahirap. Sa experience ko na lang, ma'am, meron akong isang na-guide, isang group. So, yung isang babae, wala naman, hindi naman siya nag-cramps, pero sumakit lang talaga yung paa niya.
Ang problema kung mag-isa ka lang doon tapos wala kang cellphone, yun yung mahirap. Walang contact. Yung bagay yung mga long frequency para makuha yung site kung Yes. saan sila pwedeng mamonitor. Kasi may one time na may pare na sinundo ng jeep ko, naatake siya sa Camp 2. Hindi namin pwedeng ma-rescue kasi yung nag-report, naglakad pa from Camp 2 hanggang dito sa Ranger. yun, ate? 2 hours, 3 hours. Siyempre, mamamatay na yung tao bago dumating yung reporter. Buwis buhay na kalagayan ng tour guides ng Mount Pulag sadyang nakakabahala. Itutuloy natin ang kanilang kwento sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ano ang mga hiling ng ating Pulag tour guides para sa kanilang kaligtasan at pati na rin sa mga turistang kanilang inaalalayan? Malalaman na natin yan ngayon. Katulad ng Mount Pulag na mahirap makita dahil sa pagkapal ng mga ulap at biglang pagbugso ng ulan, hindi pa rin nasisilayan ng mga tour guides at porters rito ang pag-asa na matutulungan sila sa mga pangangailangan nila. Sa tingin mo, bakit kailangan na pag-ukulan ng pansin na tulungan ang mga tour guides or kayo dito sa Mount Pulag, ate? Hindi lang naman sa mga tour guides pala. Kasi pag may wild forest fires, pwede namin na tumawag sa mga pwedeng tumulong na mag-apula ng apoy. Yun ang request namin kung pwede na bibigyan yung mga guides ng mga gamit kagaya niyan. Siyempre kung may medicine kit na nagamit nila, pwede silang mag-first aid. Yung mga ilaw, siyempre yung mga ginagamit ng mga porters. Mahalaga ang mga papel na ginagampanan ng mga tour guides para isakatuparan ang misyon ng Department of Tourism. Mahalaga ang tour guide kasi hindi namin magagawa to pag wala sila. And mas kabisado nila yung way, mas kabisado nila yung mga gagawin if ever na may hindi inaasahang mangyari. Pero sa kaso ng 300 local tour guides ng Mount Pulag Eco Tour Guides and Porters Association Incorporated, paano kaya sila makikibahagi sa pagsulong ng turismo sa bansa kung hindi naman sapat ang tulong at suporta na nakukuha nila? Halimbawa, ate, merong nanonood sa atin at mahahabag ang damdamin sa iyong kwento. Maaari mo silang kausapin para humingi ng tulong sa mga hinihiling mo para sa inyo dito. Kung pwede magmakaawa ako na bigyan naman ng pansin kasi hindi natin iaasa lahat sa gobyerno. Kung may mga mabubuting puso dyan na gustong makatulong dito, kasi hindi lang naman kami ang matutulungan nyo, pati rin yung mga aakyat. Ito ang hiling ko sa atin mga kapwa Pilipino na may alam sa tumulong sa kapwa. Katulad yung nangyari sa amin dito, dumating sa isip namin na sana may nagawa namin para hindi namatay yun. Mahalaga ang Mount Pulag, mahalaga din yung mga turista. Mga Mount Pulag, kailangan natin alagaan yan kasi sa atin lahat yan. Yung mga turista din, dapat alagaan din natin sila kasi sila din nagbibigay ng tulong. Sila ang mga magigiting na bayani ng kalikasan at turismo. Bahagi man sila ng isang maliit na komunidad, may malaking puso naman sila para tulungan at masigurong ligtas ang mga lokal at banyaga nating turista. Mga kapuso, sa wakas nagpakita na po sa atin si Mount Pulag. Bukod sa likas niyang kagandahan na talaga namang ipinagmamalaki ng ating bansa, ang mga tour guides na nakilala natin ngayong umaga ang tunay na hiyas ng ating bansa. Mapagbibigyan kaya natin sila sa kanilang mga kaunting kahilingan. Magbabalik po sa inyo, Jelly, mga experts at Manoy Wilbert. Thank you kasamang Shay. Talaga namang napakaganda ng Mount Pulag. Kagagaling ko lang dyan.
Ngayon naman, usapin ng kaligtasan at kabuhayan ang nakasalalay sa ating next discussion. At para tulungan tayo, may kasama tayong dalawang guest experts. Mr. Rex Alfafara, founder of Sierra Adventurers and Mountain Explorers, at si Ms. Jovi Ganongan, Regional Director, Department of Tourism, Cordillera Administrative Region, covering Baguio City, Benguet, Kalinga Apayao, Mountain Province, Abra, and Ifugao. Magandang umaga sa inyo, experts. Magandang umaga po. Umpisahan natin. Ang una kong tanong, papaano ba maging tourist guide? Ang mga tourist guide ba dapat talagang accredited? Ano ba ang dapat pagdaanan ng isang person na willing or who wants to become a tourist guide? May ahensya ba ng pamahalaan na talagang nangungunat, nagmamalasakit kung paano ba bigyan ng mga lisensya at kung ano-ano pang documents and certificates ang kailangan ng isang tourist guide? Dalawang bagay yan, Jelly, no? Yung license, ibinibigay yan ng local government unit, no? Yung accreditation naman, ang Department of Tourism ang nagbibigay niyan. So, dalawa. O, dalawa. At bago ka ma-credit, may requirements din naman. Na reasonable requirements. Like, of course, tinitingnan natin, may license nga from the municipal government, no? At saka, kailangan mag-undergo siya ng 7-day eco-guiding seminar. No? Na kung Sino saan, nagbibigay nun? ang Department of Tourism, meron po tayong module ng eco-guiding. At least natututunan nila yung basic concept ng ecotourism, mga ganyan, yung nature interpretation, kasi napakahalaga niyan. Pag nasa bundok ka, kung ano ba ang flora and fauna. Mamaya pinutol mo na lahat, kinuha mo na lahat. Tama. Oo nga. May bird watching din na component yun. Saka yung May basic practical guiding. Yung sa DOT, diba, there are classifications of the kind of tour guides. Merong regional, Ay, may merong ganun. community, Yun. tapos merong specialists. Correct. Diba? That there are Yung three eco-guides. Ano ba yung Iba naman pakihimay yun. natin kung ano yun? Yung community guides, yun yung ang guiding services mo, yung about the community lang, no? Pag regional guide ka, you can guide anywhere within the region. No? Pag mas eco wide ang guides, yung mga mountain guides natin, mas specialized sa mga yan kasi dapat may skills talaga sila. Yes. Doon sila sa first category, the specialist. Yes, So, nandun sila sa aakyat ka ng Mount specialist. Pulag, yun ang kailangan mo. Yun ang kailangan mong tourist. Yeah, at saka meron ding qualification kasi tinitingnan din natin yung qualification, may interview pa before they can even attend the training. May examination after the training. So tingnan natin kung natuto talaga sila and then they undergo the mock tour. May mock tour din yan and then we invite also some experts to observe how guess more experienced guides as well. Paano sila mag-guiding, ganyan, no? At saka paano nila integrate yung learning nila from the training that they just Paano mo nalaman ng tao kung merong accreditation sa inyo? Tayo sa Department of Tourism, nagbibigay tayo talaga ng ID, yung accredited guide. So they have to look for that ID. Yes, you have to look for that. Kasi talagang ina-advocate natin na kailangan engage the services of accredited guides. Kasi sila talaga yung nag-undergo ng training. No? Pero kanina nakita natin, dito sa mga training, ang kanina hinihingi nila yung parang yung First pag may aid, nagkasakit, pag yung may may emergency, gano'n. Hindi ba kasama yun sa training? Kasama yung sa training actually, naka-integrate din yan sa eco-guiding seminar. Pero meron din tayong mga separate na module on basic life support. Yung training na gano'n, halimbawa, pag may inatake, kasama ba yun sa tinuturo ninyo? Kasama po sa basic life support na module yan, na tinatap din natin ng Red Cross Red kasi Cross, mag-conduct ng ganyan. Siguro dahil nakita natin yung yung interview, siguro kailangan talagang i-expand siguro yung Wala bang participation. revisit? Yung Oo. participation nila kasi it looks like, kasi sa record ng Department of Tourism, meron na tayong na-train doon na 279 Madami-dami na rin yun, na mga porters at saka tour guides. But then again, syempre every year kasi minsan nagbabago. Wala bang limit? Tsaka Wala bang nadadagdagan limit din. kung ilan? May limit siya, like 50 for every training, gano'n. So, No, I kailangan mean, how many series tour talaga. guides How can many there tour be? guides ang pwede lang dyan? Or let's say kung may 1,000 na gusto maging tour guides, pwede yun? I would Or may limit lang sa inyo yun? Ang Mount Pulag kasi, under yan ng DNR, yung PAMB, no? Okay. So, actually, dapat nililimit din yan. But then again, since gusto nila mag-tour guide, ang strategy talaga dyan ay hindi lang Mount Pulag. Kasi ang Mount Pulag naman,
wide ang coverage niyan eh. So hindi lang yung peak ng Mount Pulag. There are other areas na where you can go to. So like halimbawa yung mga lakes, mga other mountains. So in ayun short, na. walang Mga limit. close Walang by. limit. You know, Walang walang limit. limit kasi we're providing, Kasi ano. like, there are certain tourist destinations na DNR is also involved. Lalo na yung mga ganyan, yung mga bundok or the Yes. environment. So, kasama rin ba sa training ng mga tour guides na how to respect and how to preserve the environment? Kasi naturally, dinadaanan ninyo yun, di ba? So parang... Huwag magtapon ng huwag basura, magtapon, do di ba? not pick the Oo. flowers, or Basta do sa not... TOT, pero tanong ko kay Mr. Rex. Opo, kasama po yan sa training program namin. Kahit na yung balat ng candy, hindi mo dapat itapon yan sa So tray. DNR ganun. also participates in your training na what? Yes, opo. Bawal silang gumalaw ng mga, kung ano yung mga halaman doon, gano'n. Yung basic mountaineering mantra, Yes. yung take nothing but pictures, di ba? So, paano wala sa accreditation yun, di ba? Yung DNR, wala pa, hindi pa nagbibigay ang Pero DNR. if you are a tourist who will go up there, there's an orientation and they teach you those things. So siguro naman, Opo. yung mga tour guides, sila mismo alam nila yon. Kasi kung pati yung turista, alam nila di ba? Sino ba talaga yung in charge na, I mean, parang may na-create bang task force dyan or Sa case kasi ng Mount Pulag, Congressman, no, under yan ng DNR talaga. Sa Pero totoo, hindi lahat yes. ng bundok naman ay under ng Ng DNR. DNR. So, specifically for Mount Pulag. So, sila talaga ang nagmamanage ng Mount Pulag in coordination ng local government unit kasi jurisdiction din ng local government unit yan. Ang Department of Tourism, syempre, nagbibigay tayo ng technical assistance doon lang sa mga training, tourist, sa mga... sa tourist, Yes. tourist guide? Kailangan ba sila mag-form ng association, yung mga ganon? Bali kasi usually yung sa guys sa Mount Pulag, meron talagang association doon kasi hindi naman pwedeng as a individual guide, rotation kasi yan eh. Hindi po pwedeng every time na may... Ikaw lang? Yes, ako lang lagi yung nag-guide. Hindi po ganon. Gaano ba ka-important ang ating tourist guide sa ating economy? Yeah, napaka-importante ng mga tour guides kasi they can make or unmake the destination. Yes. So if they give a good image or perception about the destination, more people will go. And then yung contribution ng mga turista na going to that destination is actually contributory to the economy. Thank you very much. Okay, susunod na ang mga solusyon at aksyon para sa dalawa nating kwento ngayong umaga. Abangan yan sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ano naman kaya ang mga solusyon na makakatulong sa mga tour guides natin dyan sa Mount Pulag? Attorney Patricia, ikaw naman. So, ang tourism, napaka-importante sa development ng bansa natin. In fact, it's included in the medium-term development plan ng Pilipinas. And our target now, I think, 6.2% to our economy ang contribution ng tourism. Malaki kung iisipin. Ang target, I think, this year is maximum of 7.5. Sana maabot natin yun. So, through this effort, sana makatulong rin tayo to get there. No? So, parang example ang Pulag here. Ang aking nakikitang problema dyan is yung, aside from the needed equipment na yung mga kailangan nila, no, na tools, oo, na To basic, to save. And to communicate. And to communicate, and even to do their jobs a little bit easier and safer for, not just for them, but for the tourists, no? Is yung, I think, nakita ko yung parang medyo to rationalize the licensing and the accreditation. Manoy Wilbert, ano ang naiisip mong solusyon? Anong gagawin? Well, Jelly, ito na naman, no? Tayo yung short term, no? Kasi nakita natin para sa safety, kapakanan ng mga guides, pati mga visitor doon, yung mga Pati tourists, porters. porters ang pupunta. Ang unang-unang kailangan nila yung communication, no? Kasi may problema sila. So we will provide them with radio communications. And then, nakita rin natin doon pag gabi, no? Wala palang ilaw dyan, walang kuryente. talaga, So we'll madilim. provide them with headlamps, no? And of course, yung isang importante dito, yung first aid kits, no? For our long term, ito na naman tayo, no? Pakialamera na naman tayo, no? Pinakauna, gusto ko dito magkaroon ng whole of government approach, no? Magpapatawag tayo ng pagpupulong, no? DOT, LGU, DNR. Kasi ang isang problema yung communication, no?
kailangan yung DICT, no, makapaglatag ng plano na ano ba talaga, kailan nyo ba talaga ito, may isasama nyo ba ito sa pondo, sa popondohan. Lalo na nakikita natin, ang dami nang umaakit dyan. Di ba? And of course, DOH. Para sa akin, yung isang ganitong tourist attraction, no, dapat hindi natin siya talagang fully i-promote hanggang hindi natin nasisigurado na pag merong Pag may nangyari nangyari. dyan, alam natin anong plano. Gagawin. Even DILG, siguro we have to Lahat. coordinate with them. No? And all the other agencies, no, pag-aaralan natin ito kung paano natin ito magagawa. And we will also coordinate with Red Cross if they can train and maybe provide the standby personnel sa mga ganitong tourist attraction. No? Dapat meron talagang, shall I call it, professional rescue workers. No? Parang sa mga swimming pool, sa mga May public lifeguard. beaches, may lifeguard. No? Correct. Dito naman sa mga ganitong puntahan, ano ba ang dapat? No? So we will look into all of this, yung whole of government approach, and hopefully magkaroon po, makapagtalaga tayo ng isang ahensya lang o isang task force that will be in Focus on charge, that. focus na kung ano dapat gawin. Kasi dito sa Mount Pulag, ang dami. May LGU, may DOT, may iba-iba. Nagkakagulo sila. Hindi natin alam ngayon kung sino ba yung dapat natin kausapin pag tungkol pa lang sa lisensya, sa accreditations and everything, no? So, not to mention yung mga accommodation, yung mga Madami talagang... sanitation, yung Yes. CR, yung everything, no? Ang daming area. So, Yung daan papunta, daan safety. papunta and everything. No? So, kailangan natin gawin po yan. Yan yung nakikita nating long-term solution. Nandiyan na naman, pakialamero na naman tayo. Makikialam na naman tayo dito. Salamat sa mga suggestions, Manoy Wilbert, at sa ating mga experts. Ngayon, tingnan na natin ang reaksyon ng mga Mount Pulag tour guides sa mga tulong na ipinadala natin sa kanila. Mahalaga ang bawat isa sa inyo sa pagsiguro na masaya, ligtas at very inspired ang lahat ng mga bisitang walang kapagurang umaakyat dito. Narinig namin ang inyong hinaing in behalf of MPEPA. Bago po kami umalis, hindi po pwede na wala kaming sorpresa o good news para sa inyo. Excited na ba kayo? Excited na! Halika, magsitayo tayo, dali! Halika, punta tayo doon. Oh my God, ano kaya yan? Nandito po sa inyong harapan ang mga solusyon sa inyong mga pangangailangan. Nandito po ang 30 na walkie-talkie! Paparehistro natin yan sa ETC para magamit na 42 na headlamp! 100 na first aid kit! Maraming salamat po kasi yung hinihiling namin, dala-dalayo pala. Maraming salamat po sa biyayang dinala niyo dito para sa asosasyon. Salamat sa naitulong ninyo kasi hindi lang sa mga guide ang natulungan para sa the whole community. Kay si Manoy ang ninong ko, salamat po ng marami. Oh, ano pa? E di, inspeksyonin nyo na yung mga regalo nyo. Dali! Napakasaya po ng aking puso dahil isa na namang kahilingan ang napagbigyan ng si Manoy ang ninong ko. Sila po ay mas inspired na maging tour guide pa dahil lahat ng kahilingan nila ay ating natupad. So dyan lang po kayo kasi plaplanuhin ko na ang pag-akyat ko sa Mount Pulag. Okay? Ang ganda ng mga ngiti sa ating mga tour guide sa Mount Pulag. Sana'y magdulot ng assurance at ginahawa ang mga tulong po ng programa para sa inyong patuloy na pagpopromote at pangangalaga sa kagandahan ng ating kalikasan sa Mount Pulag. Sa natunghayan nating mga kwento, sakripisyo, peligro at pangamba ang bumalot sa ating mga kababayan. Subalit dahil sa sama-samang malasakit at tulungan, walang problemang hindi malulutas o maiisipan na solusyon. At para sa makabuluhang aral at payo sa atin ang ninong ng lahat, pakinggan natin ngayon si Manoy Wilbert. Well, Jelly, no, ngayong Semana Santa, ginugunita natin ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoon, no, yung kanyang pagsasakripisyo para
mailigtas tayo. No? Tayo naman, sana gawin natin po ang parte natin, yung dapat natin gawin. Yun po yung share our blessings. No? Tulungan natin yung mga ating pong mga kababayan na nangangailangan. Tutugunan natin ang mga kaya nating tugunan, kaya nating solusyonan ngayon ng mga problema para marating po natin ang isang lipunan yung na merong puso, isang lipunan na kung saan lahat po tayo ay nagmamalasakit, lahat tayo nagtutulungan. Yun po yung talagang gusto nating mangyari. Ang magkaroon po tayong lahat ng isang lipunan na may puso para sa isa't isa. Thank you, Manay Wilbert, sa napakagandang aral at payo para sa ating lahat. Salamat din sa ating experts, Sir Jed and Attorney Patricia. Sa mga hindi bumitiw sa panonood ngayong umaga, thank you very much. Huwag po ninyong kalimutan na i-follow kami sa aming official social media accounts. Sa FB po at si Manoy ang ninong ko, IG and TikTok at ninong ko. At para sa mga kababayan nating naghahanap ng tulong para sa kanilang komunidad o asosasyon at sa mga gusto ring makipagtulungan sa aming hangarin, email nyo lang po kami sa manoy.altaproductions@gmail.com. At magkikita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, alas 7 ng umaga, nationwide. At alas 8 ng umaga naman via GMA Cebu na mapapanood sa buong Central at Eastern Visayas. Dito lang yan sa Si Manoy ang ninong ko. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Oh, ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan,